Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 3. After ko magawa yung preno nito at nang chinek up ko naman sa pangilalim, wala naman akong nakitang diferensya. Dito naman ako ngayon sa pagpalit ng spark plug. Second hand lang nabili ni customer itong sasakyan niya. Kaya positibo na, siyempre dapat palitan ko yan ng spark plug dahil nga sa ang biyahe nito, Eastern Summer pa. Naayon niya kay customer, mag-iisang taon na ata itong sasakyan sa kanila at hindi pa ito napalitan ng spark plug. Sa pagpalit naman ng spark plug nito mga boss, madali lang. Meron lang itong 4 na bolt na nakalagay dito sa bawat ignition coil niya. Nakita nyo naman, natanggal ko na yung 4 na bolt dyan. Kaya pwede mo na ngayon ibunutin itong bawat ignition coil mo na nakatusok yan dito sa spark plug. Ayan mga boss, kung makikita nyo, isa-isa ko nang hinuhugot itong ignition coil. Pero dito sa pang-4 na ignition coil, may socket wire yan mga boss, hugutin nyo na lang. Alam nyo kung bakit ko yan i-disconnect, kasi itong ignition coil na tinanggal ko, ayan yung gagamitin kong pangbunot dito sa spark plug after ko yan maluwagan. Pag niluwagan nyo naman itong spark plug mga boss, syempre gagamit kayo ng spark plug wrench dyan. Kung makikita nyo, ginamitan ko na yan ng impact wrench. Pag paluwag mga boss, okay lang gamitan nyo ng impact wrench. Siguraduhin nyo lang na paluwag yung gagawin nyo. Pwede kasi pag nagkamali kayo, malustrate itong spark plug. Tanggalin ko na ngayon itong spark plug mga boss. Oh, nakita nyo, di ba? Itinusok ko itong high tension wire. Kakapit yan sa dulo ng spark plug. Maya angat mo ngayon itong bawat isang spark plug. Ayan na yung pangatlo. At syempre, ito na yung pang-4. Actually mga boss, yung spark plug nito, ordinary lang naman yung nakalagay. Pero bago yon, habang bumibili si customer ng spark plug, dahil nga sa mainit itong makina ni customer, sabi ko palitan ito ng coolant. I-drainin ko yan mga boss. Yan o, kita nyo, bumitaw ako, grabe init ng makina niya. Ang layo pa naman ng biyahe nito mga boss, Eastern Summer. Sabi ko pwedeng mag-overheat kayo pag ganito. Hindi kasi normal yung init ng makina ni customer. Kaya ayan mga boss, kung makita nyo, drainin ko na lang itong radiator. Isa sa napansin ko, malapot na itong coolant ni customer. Kasi ang ginagawa lang ata nila, pag nagkukulang dito sa reservoir ng coolant, nag-a-add lang sila ng nag-a-add. Okay lang naman yung mga boss, kaya lang medyo malayo yung biyahe ni customer. Kaya sabi ko kailangan talaga itong madrain. At habang nagdi-drain ako dito sa radiator, dumating na yung spark plug na binili ni customer. Ito na mga boss, ilalagay ko na. Sa paglagay niyan mga boss, idikit nyo dito sa gilid ng butas ng kabitan nyo ng spark plug, tsaka nyo ipa-slide dyan pababa. Nakita nyo, di ba? Pwede yung ibabagsak mo ganon. Nako, pwedeng matupito. Pag natupi yan, palyado na yan pag umandar. Kaya kailangan nyo ang diskarte yan, idikit mo yung daliri mo dito, pati itong spark plug. Ayan, ganyan o. Nakadikit na ganon, tsaka mo ngayon ibababa yung spark plug dahan-dahan. May nakita kasi ako mga boss, binabagsak yung spark plug. Pwedeng matsambahan yun, matupi yung dulo. Magulat ka na lang pag start ng makina mo, palyado. At dahil sa nailagay mo na itong spark plug, gamit ka ngayon ng spark plug wrench mo. Gamit yung kamay mo mga boss, i-manual mo muna yan, higpitan isa-isa. Para sigurado ka na naipakapit mo ng maayos sa thread dyan. Pag okay na, gamit ka ngayon ng spark plug wrench mo, tsaka mo ngayon i-final na yung higpit bawat isa ng spark plug mo. O di ba mga boss, kung kayo ang magpapalit ng spark plug nyo, nakita nyo naman, napakadali lang. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakahigpit mo sa bawat spark plug, unahin mo munang ilagay itong ignition coil na binunot mo yung socket wire nya. Ayan mga boss. Tsaka mo ngayon siya ilapat ng maayos, tapos ito namang tatlong natitira pang high tension wire, ilagay mo na yan ayon sa pagkakasunod-sunod niya. Hindi ka naman dyan maliligaw mga boss dahil nga sa yung wire niyan, eksakto lang yung haba niya para may ipasok mo dito sa bawat pagkakasunod-sunod ng butas ng kakabitan mo ng spark plug. Basta't siguraduhin mo lang itong wire ng ignition coil mo kung paano siya nakaposisyon dati, ganun mo rin siya ibabalik. Alam ko naman na andar yan kahit hindi nakaposisyon yung wire niya. Siyempre mas maganda, ibalik mo siya sa dati niyang position itong mga wire, hindi kalat-kalat, ganun. Tapos pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay yung 4 na bolt na number 10. Dito nga sa bawat isa ng ignition coil niya. Ipakapit mo na yan sa thread para pag ipinailali mo yung higpit, sigurado ka na hindi siya malulus thread. Ayan mga boss, kung makita nyo, okay na. Nahigpitan ko na yan ng maayos. Balik ngayon ako dito sa drainin ko na radiator. Wala na siyang pumapatak mga boss na coolant, kaya ibabalik ko muna itong drain plug niya. Pansamantala, hihigpitan ko muna yan dahil nga sa i-flushing ko itong radiator. Sa pag-flushing mga boss, ginagawa ko dyan, tubig lang. Tapos papaandarin ko itong makina pag napuno na itong radiator. Mga 10 minutes dapat umaandar yung makina. Ginawa ko ito mga boss dahil nga sa yung coolant niya malapot na. Pangalawa, kanina nung dumating yan, halos hindi ko mahawakan yung makina sa sobrang init. Wait muna mga boss, pa-start ko muna itong makina. Puno na ng tubig itong radiator eh. Pag napa-start na itong makina mga boss, hayaan nyo lang umaandar yan ng naka-idle. Huwag nyo na siyang i-revolution, okay lang yun.
para matesting nyo kung mag-overheat siya. Di ba minsan mga boss, na experience nyo pag na-traffic kayo, tumataas yung temperature niya. Ayun ang inobserbahan ko dito. So far okay naman. Kaya luwagan ko lang itong drain plug. Hindi ko yan bubunutin. Umaandar itong makina mga boss, ano? Habang niluluwagan ko lang itong drain plug niya. Yun nga lang mga boss, syempre mainit yung tubig niyan. Kaya mag-iingat kayo. Ipakita ko mga boss dito sa camera na tumutulo itong radiator niya. Ayan mga boss, oh. Pero hindi ko nga tinanggal yung drain plug niyan. Okay lang yun. Tanggalin ko muna itong radiator cap niya. Tapos habang umaandar itong makina, magsasalin ako dyan ng tubig. Kasi nga mga boss, nag-open na yung thermostat nito dahil nga uminit na yung makina eh. Kaya nga humigop ng tubig yan nung mag-open yung thermostat niya at nagbawas na itong radiator. Kaya dire-diretso lang yung pagsaling ko ng tubig dyan mga boss habang umaandar itong makina para ma-flashing ko lahat ng coolant na nandito sa loob ng radiator. Kaya nga kung mapapansin nyo habang nagdidrink kayo ng tubig dito sa radiator mo, kulay coolant pa yan. Hanggang sa patagal ng patagal, magiging kulay tubig na yan. Silipin natin mga boss kung ano kulay niya. Medyo light na, hindi na siya berde. Kaya isarado ko muna itong drain plug dito sa radiator. Pinigpitan ko muna yan mga boss para wala siyang tumulo. Tapos diretso pa rin ang pagsaling ko ng tubig dito sa radiator. Para pag nag-open siya ng thermostat, ikot na naman ulit yung tubig dito sa radiator at makina. Bali pa ulit-ulit lang yun mga boss, naka 4 times ako sa pag-drain nito. Hanggang sa yung tumulo dito sa radiator, tubig na at wala na siyang halong coolant. Ayan mga boss, kung makikita nyo, puno na ulit ng tubig itong radiator. Kaya ang gagawin ko dyan, ilalagay ko muna itong radiator cap niya. Tapos hayaan nyo pa rin yan na umaandar itong makina hanggang sa maubos niya yung 10 minutes. Sa pagdidrain ng radiator kasi mga boss, kailangan talaga medyo matyaga ka eh. Medyo maghihintay ka talaga ng matagal dyan. Kasi sa pagdidrain pa lang, umubos ako dyan ng 1 oras eh. Para sigurado ka na na-i-flush mo ng maayos itong radiator. Pinisil ko nga itong radiator hose niya, medyo matigas siya. At yung singaw ng makina kanina mga boss, kahit na gumana na itong pan, talagang grabe yung init. Kaya nga bago ko sinimulan yung trabaho dito mga boss, pinalamig ko muna itong makina ni customer. Ito mga boss, niluluwagan ko itong drain plug niya. Ingat lang kayo, mainit yung tubig. Tinatansya ko yung labas ng tubig niya para makita ko kung kulay-kulan pa siya. At kung makikita nyo mga boss, pa-clear na yung lumalabas na tubig dito sa radiator. Hindi na siya masyadong kulay-kulan. Kaya tuluyan ko muna tanggalin itong drain plug mga boss para mas malakas yung bumuhos na tubig dyan. Ito na mga boss, natanggal ko na itong drain plug niya dito sa radiator. Tapos tinanggal ko ulit itong radiator cap niya. Tsaka ako ngayon siya sasalinan ulit ng tubig mga boss para yung pag-drain niya dire-diretso. Sabi ko nga sa inyo, ito yung nakakatamad na trabaho. Pero malaking tulong yan sa makina mga boss pag na-practice nyo gawin yung ganitong klaseng paggawa. Pero kung may iba naman kayong style, pwede rin naman yun. Kasi mga boss, yung ibang napanood nyo sa akin, hindi ganito, di ba? Tinatanggal ko yung thermostat habang nagdi-drain ako ng radiator. Pwede rin yun. Ito naman mga boss, hindi ko tinanggal itong thermostat niya. Dito naman sa ginagawa ko, hinihintay ko mag-open yung thermostat para humigop siya ng tubig dito sa radiator. Tapos yung nasa loob ng makina, iikot siya papunta sa radiator. Matatapon ko ngayon. Medyo matagal nga lang na proseso. Kaya kung hindi ka naman busy, pwede mo naman gawin yung ganyan. Dahil sa clear na yung tumutulo na tubig dyan mga boss, ibalik ko muna itong drain plug dito sa radiator. Kung mapapansin nyo mga boss, yung tumutulong tubig dito sa radiator, clear na siya, hindi na siya kulay-kulan. Medyo pinatagal ko yan mga boss bago ko sinalinan ng tubig para pag lagay ko ng tubig, higop kagad yan dito sa loob ng makina dahil nga o-open ang thermostat yan basta ganyan. Tapos punuin ko ulit ng tubig itong radiator. Bali ayan na yung pinakalas mga boss na pag-drain ko. Ayan mga boss, kung makikita nyo, malapit nang mapuno itong radiator ng tubig. Pag nagkulang yan, salinan ko ulit yan. At pag sigurado na kung puno na itong radiator ng tubig, ibalik ko na ulit itong radiator cap niya. Pinas forward ko na mga boss para hindi kayo mainip. Dahil nga sa after ng 10 minutes, pisilin ko itong upper radiator ni customer na kung mapapansin nyo, malambot na ito pag pinisil itong radiator hose niya. Before kasi mga boss, pinisil ko yan eh. Yung bang akala mo overheat siya, grabe yung tigas. Pati nga itong makina, hindi namin mahawakan ni customer, sobra init. Pero ngayon, nung hinawakan namin, malamig na siya. FYI mga boss, after ko mapalitan ng spark plug yan, tapos in-start ko itong makina dahil nga sa nag-drain ako dito sa radiator. Hindi pa ako nag-off ng makina. Angat ko kanina ng hood mga boss, grabe init ng makina. Mo. Dahil sa spark plug, Hindi po, yung kulat niya, kailangan na talaga magpalit yan. Linis. Linisin. Oo, nililinis talaga yan, pinapalitan. Okay, kanina pa umaandar yan, oh. Mahawakan mo siya ng matagal. O, di ba, sir? Di ba, naano ko naman sa'yo kanina, hindi ko lang naipakita sa video, pero grabe, pagbukas ko pala kanina, grabe na init ng makina mo.
ko mahawakan. Eh, ito ngayon, papalit ka ng tubig. Kasi yung ibang tubig niyan, dyan, Napapalitan na. Masyado na kasing malapot yun eh. matagal na. No? Oo, matagal na. Kaya nga sabi ko sa iyo, sayang naman yung pagkakataon na tatakbo ka ng Malayo. Isaya. Samar. Layo-layo nun eh. Eh, di ba, yun ang kagad na bukod ko sa'yo pagdating mo. Ano ba ito, overheat? Grabe yung tumagal, hindi ko mahawakan eh. Tamo ngayon. Kaya na pa umaandar yan. Kasi mga boss, kaya ako naman nasabing sobra init itong makina dahil nga sa magpapalit ako ng spark plug. Eh yung pinanggalingan nila, wala pa namang 1 kilometro yung layo. Tapos hindi normal yung init ng makina. Kaya pinalamig ko pa yan bago ko tinanggal yung spark plug eh. Siya nga pala mga boss, dahil sa mahaba itong video, pasensya muna kayo, abangan nyo sa last part. Kasi irorotis ko pa ito mga boss kung talaga mag-iinit itong makina. Tapos yung preno niyan, check upin ko pa kung maninikit. Pati yung pangilalim, kasama pa rin yan. So obserbahan ko kung meron lagutok ito or kalampag pag idinaan namin ito sa lubak. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.